Tag, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, update po tayo sa ating ginagawa sa hapong ito. So, kaninang umaga hanggang ah, alas 10, no? Nag-install kami ng Atlas Flat Twine. So, ngayon mga ka-farmers, mag-alas 3 na, nagpapadilig tayo kasi napakainit po dire, walang ulan, no? So isang bisis lang din mga ka-farmers umulan ng malakas. So may ulan din mahina. Parang alikabok lang ang mawala. So yun ang aming ginagawa ngayon. Nagpapadilig po tayo ng tubig gamit ang ating solar water pump. So napakalakas ang hangin din mga ka-farmers. Tingnan nyo. Kung may ulan to, bagyo na. Sobrang lakas ang hangin. So yun po mga ka-farmers, ang aming ginagawa ang pagdilig ng tubig. Mag-alas 3 na, grabe ang init, sobrang lakas. So isa lang ho sa aming ginagamit mga ka-farmers kasi ang ibang materialis namin ay hindi pa namin na dala o na-install, no. So ito sa muna. So kaya naman po diligan tong mga 2 hektarya. Mga bandang mga alas 6 ito matatapos na po ito. Parang naglalakad ka lang, no. Yan. So, kailangan basahin natin ang puno kasi napakainit mga ka-farmers. So kahapon lang hindi ito dinidiligan. Yung nakarawang araw dinidiligan namin to. Kahapon lang ang wala. Kawawa ang tanim pag hindi madidiligan. So pag nagdilig, direksyon na lang sa puno. Huwag lang basahin ang dahon. So ito, na-try na po natin itong pinapaakyat, no, ang ating ampalaya. Yan. Ganyan tayo kasi napakahangin. Malakas ang hangin mga ka-farmers. Baliktad ang mga dahon sa ating palaya. Ayan. Kasi sobrang taas ang aming hose kaya 2 tao. May taga-hugot po mga ka-farmers. Kasi di uno po ang aming hose na gamit, no. Na Rainbow ang pangalan. So yun po ang magandang gagamitin natin pang dilig. Kahit anong gagawing panghugot mga ka-farmers, hindi din mapuputol. So pang matagalan na po itong hose na ito. So ingatan lang hindi siya matatamaan ng mga pagtabas sa damo, no, or maapakan. So pag ganito lang hugot-hugutin, gagamitin sa pagdilig, hindi din basta-basta masisira. So subok ko na po itong hose na ito. So ulitin ko, rainbow. Maraming available na mga kulay, pula, green. So marami kang mapagpilian, no. So may maroon pa nito. Ayan. Lipat sila sa isang linya. Yan, may taga-hugot na hose. So, ganyan po kami pag magdilig. May isang taong taga-assist. So mabilis lang mga ka-farmers, nandun ang tao kasi malakas ang tubig. So yung ganito kaluwang nasa 6,000 ka puno, mga 3 oras mga ka-farmers ay matatapos na po ito. So meron kaming 3 hose na dinugtong simula doon na tag 60 meters simula sa ating panel board. Ito ang pangalawa, ang green, ito pangatlo. So may itim pa dyan. Sobrang lakas ang hangin. Kung may ulan, bagyo na po ito. Okay, so yun na po mga ka-farmers na mga ka-viewers ang may share ko po sa inyo. So sa pong ito,
nagdidilig po kami ng tubig sa aming tanim na ampalaya. Kasi mga ka-farmers, pag hindi didiligan tapos ganito katindi ang init, kawawa po ang ating mga tanim. So sa paglalampre mga ka-farmers, maganda ngayon kasi ang damo ay mamamatay din sigurado. Pero sa tanim mga ka-farmers, kawawa, hindi natin patubo ng maayos kasi alam nyo, tubig ang kailangan sa tanim. Pag kulang sa tubig, wala tayong magagawa. Kahit anong gawin mo pa, pag tubig ang wala o kulang mga ka-farmers. Tingnan nyo dito, hindi pa namin na anuhan ng mulching dahil hindi pa naulan. So bago namin tutakpan ng mulching mga ka-farmers, antayin namin umulan. Ayan. So pag halimbawa ay kami makapagtanim na din nako, kaliwat kanan na ang didiligan namin. Siguro ibang magdilig sa araw, iba din sa gabi. Parang ganun na ang mangyayari. So dalawang tao ang i-assign din dalawa din sa kamatisan, dalawa sa ampalaya, at saka dalawa din sa talungan. So need natin ang 8 tao. So kulang pa kami mga ka-farmers kasi kami po ay 7 kasama sa kusinero. So nasa Kabuang Luwang, nasa 6 na hektarya na ang ating na ilang frip, no? So may 5.8 hectares pa ang wala. So yun po ng mga ka-farmers. So bago namin takpan to ng mulching, inaantay pa naming umulan. Hindi may nagtatanong kung bakit hindi daw tayo nagmulching sa ampalaya. Kasi ang ampalaya mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay hahagisan pa natin ng lupa, no, sa puno. Kasi once na mahagisan siya ng lupa, ang ampalaya ay ugali niyang magkakaugat uli. So pag magkakaugat tapos maraming sanga, ang resulta marami ding bunga. So yung mga ganyang diskarte mga ka-farmers, subok ko na po sa maraming bisis. So ang imumulching ko, yung talong at saka siling sigang all bill. So yun lang mga ka-farmers. Kung may nakita man kayo sa aking ampalaya na may mulching, ay dati taniman ng talong, tinataniman ng ampalaya, ganyan. So sa kamatis naman pwede siyang imulching basta ganito mga ka-farmers, nakabit. And then may nakalagay ng ipot ng manok at saka fertilizer. Tapos sa pagtatanim kailangang malalim. So yan lang ang diskarte, no? Tapos para kung halimbawa ay nasa isang buwan na o 1 month na ang kamatis mo, sa gilid ng butas mo ng lupa para magkakaugat uli ang inyong kamatis. So gayon lang. So sa nagtatanong sa akin kung bakit hindi daw ako nagmulching sa ampalaya, dahil ang ating ampalaya mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay araruhin pa natin ang gitna gamit ang tiller para gagamitin natin pantambak sa puno. So yun lang po siguro, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye and God bless.